Ang tunog ng nabasag na kristal ay parang isang putok ng baril sa gitna ng marangyang bulwagan. Kasabay nito, isang malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw. Napatigil ang lahat, ang musika, ang tawanan, ang mahihinang usapan. Lahat ng mata ay napunta sa isang direksyon. Sa munting katauhan ni Anna Carter na nakatayo, naninigas sa kinatatayuan, hawak ang isang silver tray na ngayon ay walang laman. Sa harap niyan ang dahilan ng lahat ng kaguluhan, ang nag-iisang si Joaquim Alakim, ang bilyonaryong langis na tinitingala at kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mamahaling puting suit ay nabahiran na ngayon ng isang malaking mantsa. Mantsa ng pinakamahalal na red wine sa gabing iyon. Ito na ang kinatatakutan ni Anna, ang sinasabi ng kanyang ina na manatili siyang invisible, na huwag gumawa ng anumang makakatawag ng pansin. Ngunit sa isang iglap, siya na ngayon ang sentro ng atensyon ng daan-daang mayayamang panauhin. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi, ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang tanging gusto niyang gawin ay maglaho na parang bula. Sir! Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig niyang sabi, halos pabulong na lang. Pero hindi siya pinakinggan ni Joaquim Alakim. Dahan-dahan itong ibinaba ang tingin mula sa kanyang mga mata, patungo sa mantsa sa kanyang damit, at pabalik ulit sa nanginginig niyang katawan. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa at hinuhusgahan ang buong pagkatao niya. Hindi sinasadya? Tanong ni Joaquim. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono mula sa host ng event na nasa tabi niya. Lumakas ang bulungan. Ang mga cellphone ay nagsimulang itutok sa kanila. Lahat kayo, alam ninyo kung magkano ang halaga ng suit na ito, sabi ni Joaquim sa mikropono. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pero hindi yun ang problema. Ang problema ay ang kawalan ng kasanayan, ang kapabayaan. Bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa pagkatao ni Anna. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Naglakad si Joaquim paikot sa kanya, na parang isang leon na pinagmamasdan ng kanyang biktima bago ito lapain. Tingnan ninyo siya, patuloy ni Joaquim. Itinuro siya. Isang hamak na tagasilbi. Malamang, ang sahod niya sa isang buong taon ay hindi pa sapat para ipa-dry clean ang suit na ito. Nagtawanan ang mga tao. Bawat halakhak ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Anna. Napayuko siya. Umaasang lalamunin na lang siya ng lupa. Pero hindi pa tapos si Joaquim. May nakita siyang isang manikin sa gilid ng entablado. Suot ang grand prize para sa charity auction ng gabing iyon. Isang napakagandang gown na kumikinang sa libu-libong diamante. Alam niyo ba? Sabi ni Joaquim, lumalakad patungo sa gown. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng $800,000, isang obra maestra. At ito ay size 34. Muli siyang lumingon kay Anna. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. At ikaw, Miss, ano nga ulit ang pangalan mo? Ana po. Ana, ulit ni Joaquim na parang isang masamang biro. Bibigyan kita ng pagkakataon, isang alok na hindi mo matatanggihan. Natahimik ang lahat, nag-aabang. Isang hamon, pagdidiin ni Joaquim. Bibigyan kita ng 30 araw. 30 araw para magpapayat at magkasya sa damit na ito. Kung magagawa mo, sa harap ng lahat ng tao sa susunod kong event, luluhod ako at aalukin ka ng kasal. Isang malakas na tawanan at palakpakan ang sumabog sa buong bulwagan. Ang kahihiyan ay naging isang pampublikong sirko. Ang livestream ng event ay siguradong kumakalat na sa buong bansa. Si Anna ay naging isang katatawanan, isang laro para sa isang bilyonaryo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ito.
Hindi siya iiyak. Hindi sa harap nila. Hindi sa harap ng halimaw na ito. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Zaakim. Sa gitna ng ingay at mga ilaw ng kamera, isang tahimik na digmaan ang naganap sa pagitan ng kanilang mga titig. "Ano, Ana?" tanong ni Zaakim. Nakangisi. "Tinatanggap mo ba ang hamon?" Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga bulungan at tawanan ay sumusunod sa kanya na parang anino. Nang makalabas siya ng hotel, saka lang niya hinayaang bumagsak ang mga luha. Sumakay siya ng bus pauwi, basang-basa ng pawis at luha, habang ang mga pasahero ay pasimpleng sumusulyap sa kanilang mga cellphone, nanonood ng video ng kanyang kahihiyan. Pagdating niya sa kanyang maliit at masikip na apartment, isinandal niya ang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang lahat ng lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Umiyak siya para sa nasirang pangarap niyang maging isang fashion designer. Umiyak siya para sa kanyang pamilyang naghihirap. Umiyak siya para sa babaeng nakita niya sa salamin. Isang babaeng pagod, walang pag-asa, at ngayon ay pinagpiestahan ng buong mundo. Nang maubos na ang kanyang luha, tumayo siya. Naglakad siya papunta sa munting salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang maga niyang mga mata, ang gusot niyang uniforme, ang anyo ng isang talunan. Pero sa likod ng lahat ng yon, may ibang nagsimulang sumibol. Isang kislap, isang apoy. Ang kahihiyan ay unti-unting nagiging galit. Ang galit ay unti-unting nagiging determinasyon. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi. Itinikom niya ang kanyang kamao. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya sa salamin ay hindi na ang babaeng talunan kanina. "Tinatanggap ko ang hamon mo, Zaki Malakim." Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang boses ay matatag at puno ng bagsik, pero hindi para pakasalan ka, kundi para wasakin ka. Bago pa man tumilaok ang mga manok, tumunog na ang maingay na alarm mula sa luma niyang cellphone. Hindi pa man iminumulat ni Ana ang kanyang mga mata, naramdaman na niya ang bigat. Bigat ng kahihiyan mula sa nakaraang gabi. Bigat ng hamon na kanyang tinanggap. Pero kasabay ng bigat ay ang isang determinasyon na hindi niya naramdaman noon. Bumangon siya. Walang alinlangan. Isinuot niya ang isang kupas na t-shirt at jogging pants. Ang sapatos niya ay may butas na sa swelas. Walang-wala sa karangyaan ng mundong pinasok niya kagabi. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang baluti. Sa unang takbo niya sa labas, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Bawat paghinga ay parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang mga binti niya ay sumisigaw na sa sakit. Pagkatapos ng ilang kanto, napahinto siya, napasandal sa isang pader at nasuka. Ang katawan niya ay sumusuko na. Napaupo siya sa gilid ng kalsada habang ang pawis at luha ay nag-uunahan sa pagpatak mula sa kanyang mukha. "Hindi ko kaya," bulong niya sa sarili. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Zaki Malakim. Ang mapanghamak nitong ng ngisi. Ang tawanan ng mga mayayaman. Ang flash ng mga kamera. Tumayo siya. Nanginginig. Pero tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang bibig. Tumingin siya sa daan sa unahan. "Kaya mo to, Ana," sabi niya sa kanyang sarili. Ang boses ay basag, ngunit buo ang loob. "Para kay Aitay. Para sa pamilya mo. Para sa sarili mo." At nagsimula siyang tumakbo ulit. Pag-uwi niya sa apartment, pagod na pagod. Ang cellphone niya naman ang walang tigil sa pag-vibrate. Mga notification, mga komento, mga mensahe. Binuksan niya ito at agad na bumungad sa kanya ang sarili niyang mukha. Isang kuha mula kagabi, mukhang kaawa-awa at nalilito. Naging viral na ito. Ang hashtag na Billionaires Challenge ay trending. Ang section ng komento
ay puno ng tawanan at pangungutya. Ang taba niya. Aasa pa siyang magkasya dyan? Gold digger na desperada. Kawawang babae. Ginawang katatawanan ng bilyonaryo. Bawat salita ay tumatagos, pero pinilit niyang huwag magpaapekto. Isinara niya ang social media app, ngunit saktong tumawag ang kanyang ina. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Pinipilit na pasiglahin ang kanyang boses. Hello, Nay. Ana, anak. Nakita ko sa balita. Ano ang nangyari? Ayos ka lang ba? Anong hamon yon? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Napapikit si Ana. Ayos lang po ako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Laro lang po yun ng mayayaman. Part po ng event. Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang dagdagan pa ang bigat na dinadala ng kanyang pamilya. Sigurado ka, anak? Opo, inay. Sige po, may gagawin pa po ako. Tawag na lang po ako ulit mamaya. Love you po. Pagkababa niya ng tawag, napasandal siya sa pader. Ang pagiging malakas sa harap ng iba ay mas nakakapagod pa kaysa sa pagtakbo. Hapon na nang may kumatok sa kanyang pinto. Isang katok na pormal at may diin, hindi pangkaraniwan sa kanilang lugar. Pagbukas niya, isang babaeng nakasuot ng mamahaling itim na business suit ang bumungad sa kanya. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Ang makeup ay walang kupas. Ang mga mata nito ay matalim at mapanuri habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Anna Carter? Tanong ng babae. Ang boses ay malamig. I'm Isabel Reyes, Mr. Alakim's executive assistant. Pumasok ito sa loob nang hindi niya inaanyayahan. Inilibot nito ang tingin sa maliit niyang apartment na may halong pandidiri. Let's get straight to the point, sabi ni Isabel. Naglabas ng isang sobre mula sa kanyang leather briefcase. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Mr. Alakim finds this whole challenge amusing, but all games must come to an end. Ano yan? Tanong ni Ana. A generous offer. Sagot ni Isabel, may mapagmataas ng ngiti. Isang tseke. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay, malayo dito. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-post ng isang public apology. Sabihin mong hindi mo kinaya ang hamon at maglaho ka na. Bumalik ka sa kung saan ka man nabibilang. Tinitigan ni Ana ang sobre. Pagkatapos ay tinitigan niya si Isabel. Nakikita niya sa mga mata nito ang parehong paghamak na nakita niya sa mga mata ni Zaakim. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Hindi niya tiningnan ang halaga. Sa harap ng nagtatakang tingin ni Isabel, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Binitiwan niya ang mga piraso, hinayaang mahulog sa sahig na parang konfeti ng kanyang pagsuway. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. How dare you? Alam mo ba kung anong tinatanggihan mo? Tumingin si Ana ng diretso sa mga mata ni Isabel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na ngayon niya lang natuklasan sa sarili. Oo, tinatanggihan ko ang maging laro ninyo. Padabog na umalis si Isabel, hindi makapaniwala sa nangyari. Isinara ni Ana ang pinto. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa isang maliit na laban. Ngunit alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na giyera. Kinagabihan, sa harap ng kanyang lumang laptop, sinimulan niya ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Gumawa siya ng isang bagong email account, isang anonymous profile, walang pangalan, walang litrato. Nagsimula siyang mag-research, hindi ang mga balita tungkol sa tagumpay ni Zaakim Alakim, kundi ang mga nasa ilalim, ang mga nakatagong kwento. Nag-type siya ng mga salitang Zaakim Alakim, biktima, iskandalo, kontrobersya. Naghahanap siya sa mga lumang forum, sa mga nakabaong blog post. Oras ang lumipas. Halos hating gabi na at wala pa siyang mahanap na matibay. Napabuntong hininga siya. Pakiramdam niya ay naghahanap siya ng karayom sa gitna ng isang dayuhan. At doon,
Sa isang halos hindi na aktibong forum para sa mga negosyante, isang notifikasyon ang biglang lumitaw sa kanyang screen. Isang pribadong mensahe. Mula sa isang account na may codename lang. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang maikling pangungusap lang ang nakasulat, pero sapat na iyon para bigyan siya ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa. Marami kaming sinira ni Alakim. Nagpalitan sila ng ilang naka-encrypt na mensahe. Bawat isa ay may kasamang tagubilin kung paano burahin ito nang walang bakas. Ang kausap ni Ana ay maingat, takot. Isang maliit at halos walang taong coffee shop sa Quiapo ang napili nilang tagpuan. Malayo sa makikinang na gusali kung saan nagahari si Zaakim Alakim. Isang lugar kung saan ang mga anino ay kayang magtago ng mga sikreto. Umupo si Ana sa pinakasulok na lamesa, katabi ng bintana. Bawat taong pumapasok ay kanyang pinagmamasdan. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Ilang minuto pa, isang babaeng payat at nakasuot ng malaking salamin ang pumasok. Palingalinga ito na para bang may humahabol sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, dahan-dahan itong lumapit. Ana? Tanong ng babae. Ang boses ay halos pabulong. Tumango si Ana. Ikaw ba si Symphony? Iyon ang codename na ginamit nito sa forum. Umupo ang babae sa harap niya. Clara, pagpapakilala nito. Ang pangalan ko ay Clara. Sa malapitan, nakita ni Ana ang pagod sa mga mata ni Clara. May bakas ng dating ganda sa kanyang mukha, ngunit nababalot ito ng lungkot at takot. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyang nanginginig. Isa akong violinist noon, simula ni Clara. Kakatapos ko lang manalo sa isang international competition. Papirma na sana ako ng kontrata sa isang malaking orkestra sa Europa. Huminga siya ng malalim. Hanggang sa nakilala ko siya sa isang party, si Zaakim Alakim. Naging interesado siya sa akin. Pero hindi ako interesado sa kanya. Magalang ko siyang tinanggihan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Clara. Hindi niya matanggap yon. Isang linggo matapos yon, biglang binawi ang alok sa akin. May mga kumalat na masasamang chismis tungkol sa akin online. Bigla, lahat ng pinto ay nagsara. Inilabas ni Clara ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri habang may hinahanap. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Ana. Nasa screen ang mga kopya ng email. Mga email mula sa isa sa mga kumpanya ni Zaakim. Walang direktang pagbabanta, pero ang mga salita ay malamig at brutal. May mga detalye tungkol sa pamilya ni Clara, sa kanyang mga kahinaan, mga paalala na ang mundo ng sining ay maliit lamang. Sinira niya ako, Ana, sabi ni Clara. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sinira niya ang pangarap ko dahil lang sa nasaktan ng ego niya. At hindi lang ako. Binuksan niya ang isang listahan ng mga pangalan. Mga pangalan ng pintor, manunulat, chef, at iba pang mga alagad ng sining. Mga taong bigla na lang nawala sa kanilang mga larangan. Lahat kami, tinanggihan siya. At lahat kami, nagbayad para doon. Pag-uwi ni Ana sa kanyang apartment, dala-dala niya ang bigat ng mga kwento ni Clara at ng iba pa. Ang kanyang personal na kahihiyan ay biglang naging parte ng isang mas malaki at mas madilim na kwento. Umupo siya sa sahig. Ang mga papel na may listahan ng mga pangalan ay nakakalat sa kanyang harapan. Ang paraan ng pagwasak ni Zaakim ay sistematiko, isang pattern. Parehong-pareho sa nangyari sa biglang nanlamig ang buong katawan ni Ana. Isang alaala ang biglang bumalik. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Siya ay 18 taong gulang pa lang noon. Nasa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral ng fashion design sa isang prestihiyosong universidad. Puno ng pangarap. Isang gabi, umuwi ang kanyang ama mula sa trabaho. Ang kanyang ama, na dati laging masayahin at malakas, ay isang bagsak na tao.
Umupo ito sa hapagkainan. Hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa kawalan. Anong nangyari, Tetay? Tanong niya noon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkatalo. Wala na, anak. Wala na ang kumpanya. Ang maliit na negosyo na itinayo ko. Kinain ng dambuhala. Kinain ng dambuhala. Biglang tumayo si Ana. Nagtungo siya sa maliit na aparador kung saan nakatago ang mga lumang gamit ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang isang maalikabok na kahon na may markang mahalagang dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Mga lumang titulo, mga birth certificate, at sa ilalim ng lahat, naroon ang mga papel ng kanilang dating negosyo. Ang mga sulat mula sa abogado, ang notice of bankruptcy, at ang final acquisition letter. Binuksan niya ito. Sa itaas ng papel, nakasulat ang pangalan ng kumpanyang bumili sa kanila sa napakababang halaga matapos silang idemanda sa mga gawa-gawang kao. At sa ilalim ng pangalan ng kumpanyang iyon, naroon ang isang logo na napakakilala niya. Isang logo na nakikita niya araw-araw sa balita, sa mga billboard, sa gusaling sumisira sa kanyang buhay. Ang logo ng Alakim Group. Nabitiwan ni Ana ang papel. Napasandal siya sa dingding, hirap huminga. Hindi ito nagkataon lang. Ang lalaking sumira sa kanyang dignidad sa harap ng buong mundo ay siya ring lalaking sumira sa kanyang pamilya at sa kanyang mga pangarap. Maraming taon na ang nakalipas. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay wala pa sa kalahati ng puot na unti-unting umakyat sa kanyang dibdib. Isang puot na malamig, matalim, at nakatuon. Dinampot niya ang kanyang cellphone, walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang numero ni Clara. Nang sumagot ito, ang boses ni Ana ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Sabihin mo sa lahat. Panahon na para lumaban. Kinagabihan, pagod, pero may bagong lakas, umuwi si Ana sa kanyang apartment. Ngunit may kakaiba sa harap ng kanyang pinto. Isang maliit na brown package, walang pangalan, walang address ng nagpadala. Dahan-dahan niya itong pinulot at ipinasok sa loob. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, may dalawang bagay lang. Isang maliit na voice recorder at isang piraso ng papel na may sulat kamay. Ginamit niya ito laban sa akin. Gamitin mo ito laban sa kanya. Walang pirma. Walang kahit anong palatandaan kung sino ang nagpadala. Ngunit alam ni Ana kung kanino ito galing. Isa sa mga anino. Isa sa mga biktima na nagpasya ng hindi lang maging tagapanood. Tinitigan ni Ana ang voice recorder. Maliit lang ito. Kayang-kaya itago sa palad. Isang sandata na hindi niya inaasahan. Isang susi. Ang laro ay hindi na lang tungkol sa pagtatanggol. Panahon na para umatake. Ang pader sa tabi ng higaan ni Ana ay hindi na isang blangkong pader. Naging isa na itong mapa. Isang mapa ng kasakiman ni Zakim Alakim. Puno ito ng mga litrato, mga pangalan ng Shell Corporation, mga petsa, at mga linyang nagdurugtong sa bawat isa. Sa gitna ng lahat, isang litrato ni Zakim na kinuha mula sa isang magazine. Ang kanyang mga mata ay tila nangiinsulto kahit sa papel. Bawat gabi, sa tulong ng murang kape at lumang laptop, pinupuno niya ang bawat patlang. Binubuo ang isang palaisipan na gawa sa mga ninakaw na pangarap at winasak na buhay. Nakita niya ang pattern na sinabi ni Clara. Isang kumpanya ang biglang malulugi dahil sa mga misteryosong problema, pagkatapos ay bibilhin ito sa napakababang halaga ng isang hindi kilalang korporasyon na pag-aari pala ng isa pang korporasyon na pag-aari naman ng Alakim Group. Isang napakakomplikadong web ng panloloko. Pero may isang piraso siyang kulang. Ang pera. Saan niya dinadala ang lahat ng kinikita niya mula sa mga ilegal na transaksyong ito? Kailangan niya ng pangalan ng bangko, isang account number. Isang bagay na magpapatunay sa lahat. Isang gabi, habang abala siya sa pag-iisip, biglang may nag-ingay sa labas ng kanyang apartment. Mga sigawan ng kapitbahay,
Mga nagtatakang boses. Hindi niya ito pinansin. Sanay na sa ingay ng kanilang eskinita. Ngunit biglang may kumatok sa kanyang pinto. Isang katok na malakas. May awtoridad. Napatayo siya. Biglang kinabahan. Mabilis niyang tinakpan ng isang lumang kumot ang kanyang pader ng investigasyon. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang puso niya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nakatayo sa labas ng kanyang abang apartment, si Joaquim Alakim. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na suit. Nagniningning ang mamahaling sapatos kahit sa madilim na pasilyo. Ang kanyang presensya ay hindi nababagay sa lugar na yon. Sa likod niya, ang mga usisero niyang kapitbahay ay nagbubulungan. "Magandang gabi, Ana," sabi ni Joaquim. Isang mapanlokong ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Napadaan lang ako. Gusto kong personal na makita ang progreso ng aking investment." Hindi siya makapagsalita. Pumasok si Joaquim sa loob. Hindi man lang naghintay ng paanyaya. Inilibot niya ang kanyang tingin sa maliit na espasyo. Kung si Isabel ay nagpakita ng pandidiri, si Joaquim ay nagpakita ng amusement na para bang isa siyang turista na bumibisita sa isang zoo. So ito pala ang lungga mo," sabi niya, habang hinahawakan ng isa sa mga libro ni Ana na nakapatong sa mesa. "Mas maliit pa sa banyo ko." Itinikom ni Ana ang kanyang mga kamao, pinipigilan ng sarili. "Anong kailangan mo?" tanong niya. Ang boses ay malamig. "Ikaw," sagot ni Joaquim. Dahan-dahang lumapit sa kanya. "Naiintriga ako sa'yo. Ang ibang babae ay iiyak, tatanggapin ng pera, at magtatago. Pero ikaw, nagpapapayat ka. At ayon kay Isabel, tinanggihan mo ang alok ko. Bakit?" Huminto ito sa harap niya. Napakalapit. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito. "Huwag mong sabihing sineseryoso mo ang alok kong kasal." Tumingin si Ana ng diretso sa kanyang mga mata. "Sineseryoso ko ang hamon mo. Pananagutan ko ang pagkakamali ko. At pagbabayaran ko ang alak na natapon ko sa paraang gusto mo." Isang halakhak ang kumawala kay Joaquim. Isang tunay na halakhak. "Gusto ko yan. May tapang ka pala." Naglakad siya paikot sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok. Napahinto siya sa harap ng kumot na nakatakip sa pader. "Ano ang nasa likod nito? Ang iyong vision board? Mga litrato ng mga damit na gusto mong bilhin kapag naging Mrs. Alakim ka na?" Tukso niya. Hindi kumibo si Ana. Ang puso niya ay dumadagundong. "Sige na." Pagpapatuloy ni Joaquim, lumingon sa kanya. "Magpahinga ka na. Mukha kang basura. Kailangan mo ng beauty rest para sa malaking gabi mo." Pinaglakad na siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, sinadya niyang idagi ang luma at umuugang lamesa ni Ana. "Oops," sabi niya, hindi man lang lumingon. At lumabas na siya. Iniwan si Ana na nanginginig sa galit at takot. Napasandal si Ana sa pinto. Ilang minuto siyang nanatili doon, pinapakalma ang sarili. Nang sa wakas ay humupa na ang panginginig ng kanyang mga kamay, nagsimula siyang ayusin ang mga gamit na nahulog mula sa lamesa. At doon, sa ilalim ng mesa, may isang bagay na kumikinang. Isang cufflink. Ginto na may kakaibang logo. Pinulot niya ito. Hindi ito basta-bastang logo. Ito ang logo na nakita niya sa isang lumang financial report na kanyang pinag-aaralan. Ang logo na kanina niya pa sinusubukang hanapin sa internet. Ang logo ng isang pribado at eksklusibong bangko sa Switzerland. Napatitig siya sa cufflink. Nahulog ba ito ng sadya? O ito ba ay isang pagkakamali ng isang mayabang na tao? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, hawak na niya ngayon ang susunod na piraso ng palaisipan. Ang bangko, bulong niya sa sarili, habang unti-unting sumisilay ang isang ngingiti sa kanyang mga labi. Ang bangko kung saan niya itinatago ang lahat. Mayroon na siyang pangalan ng bangko
Mayroon na siyang listahan ng mga shell corporation, pero kulang pa rin. Ang lahat ng ito ay circumstantial. Kailangan niya ng isang bagay na direktang mag-uugnay kay Zaakim sa damit, ang simbolo ng lahat ng kanyang paghihirap. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang mapanganib na ideya. Ang gown ay idinisenyo ng isang sikat, ngunit napakapribadong fashion house. Ayon sa mga artikulo, ang orihinal na sketch ng bawat obra maestra nila ay nakatago sa kanilang main archive. Isang lugar na halos imposible para sa isang tagalabas na pasukin. Pero si Ana ay hindi na isang ordinaryong tagalabas. Gamit ang pangalan ng isa sa mga biktima ni Zaakim, isang dating fashion journalist na pumayag tumulong, nagpadala si Ana ng isang formal na email sa fashion house. Nagkunwari siyang gumagawa ng isang research para sa isang libro tungkol sa iconic gowns of the decade. Humiling siya ng access sa kanilang archive para makita ang sketch ng The Alakim Diamond Gown. Ilang araw ng pananahimik ang lumipas, naisip niyang nabigo na siya. Ngunit isang umaga, isang email ang dumating. Ang kanyang request ay naaprubahan. Sa araw ng kanyang pagbisita, ang puso ni Ana ay kumakabog ng napakabilis. Pumasok siya sa isang minimalist at napakaputing gusali. Isang matandang babae na may mahigpit na itsura, ang head archivist, ang sumalubong sa kanya. "Miss Cruz, tama po ba?" sabi ng babae. Tinutukoy ang pekeng pangalan ni Ana. "Sumunod po kayo sa akin." Dinala siya sa isang silid na kontrolado ang temperatura. Puno ito ng mga malalaking itim na portfolio. Bawat isa ay may label ng taon. Ito ang 2015-20 collection. Dito ninyo makikita ang sketch na hinahanap ninyo, sabi ng archivist. Mayroon po kayong isang oras. Hindi maaaring kumuha ng litrato, ngunit maaari kayong magsulat ng notes. Babalik ako. Naiwan si Ana mag-isa sa tahimik at malamig na silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang malalaking pahina ng portfolio para sa taon kung kailan ginawa ang damit. Mga magagandang sketch, mga piraso ng tela, mga sulat kamay na tala. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang pahina na nakalaan para sa damit. Isang napakagandang sketch na ginawa gamit ang charcoal at watercolor. Detalyado, perpekto. Ngunit hindi ang ganda ng sketch ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang pamilyaridad nito, ang paraan ng pagguhit sa bawat tupi ng tela, ang kakaibang disenyo sa balikat na tila isang bulaklak na malapit ng bumuka, ang maliliit na nota sa gilid tungkol sa uri ng sinulid na dapat gamitin, bawat linya, bawat kurba. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanang sulok sa ibaba ng papel. May isang bahagi doon na tila mas maputi kaysa sa iba na para bang may binura, pero sa ilalim ng matinding ilaw ng silid, meron siyang naaaninag. Isang napakalabong bakas, isang bakas na tanging isinak siya lang ang makakakilala. Ang bakas ng kanyang sariling pirma. "Hindi," bulong niya. "Hindi maaari." Biglang bumalik ang lahat. Isang alaala na mas matalim at mas masakit kaysa sa alaala ng pagbagsak ng kanilang negosyo. Ang gabi bago ang final presentation niya sa universidad, ang kanyang graduation project, ang koleksyon na pinagpuyatan niya ng isang buong taon. Ang sentro ng koleksyong yon ay ang isang gown, ang pinakamagandang disenyo na nagawa niya sa buong buhay niya. Ang gown na ito, kinabukasan, ilang oras bago ang kanyang presentasyon, isang sunog ang sumiklab sa workshop ng universidad. Hindi malaki, pero sapat para tupukin ang ilang mga proyekto ng mga estudyante. Kasama na ang sa kanya, lahat ng kanyang sketch, lahat ng kanyang mga prototype, ang buong koleksyon. Sabi ng investigador, aksidente daw, faulty wiring. Ngayon, habang nakatitig sa sketch na nasa harapan niya, alam na niyang hindi iyon aksidente. May kumuha nito, may nagnakaw ng kanyang pangarap. At ang nagnakaw nito
ay ibinenta ito sa isang fashion house na ginawa itong isang mamahaling produkto na binili ng lalaking sumira sa kanyang pamilya at ngayon ay ginagamit na instrumento para sa kanyang kahihiyan. Isang perpektong, masakit na bilog. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti para sa kanyang pamilya. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti para sa kanyang kahihiyan. Naging mas personal ito. Hinaplos niya ang papel. Ang papel kung saan nakaguhit ang kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, pero walang luhang pumatak. Ang lahat ng lungkot at sakit na naramdaman niya ay nag-aapoy na ngayon. Nagiging isang bagay na mas matindi. Isang bagay na dalisay. Puot. Isinara niya ang portfolio. Tumayo siya. Ang kanyang likod ay tuwid. Nang bumalik ang archivist, isang kalmadong ngiti ang ibinigay niya dito. Maraming salamat po. Nakita ko na po ang lahat ng kailangan ko. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, pabalik sa maingay na kalsada ng Maynila, may isang bagay na malinaw na sa kanya. Hindi niya kailangang magkasya sa damit na yon. Ang damit na yon ang kailangang magkasya sa kanya. Dahil sa simula't simula pa lang, ito ay kanya. Hinawakan niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Mayroon na siyang layunin. Hindi mo lang ninakaw ang kinabukasan ko. Bulong niya sa hangin na para bang naririnig siya ni Zakim. Ninakaw mo ang pagkatao ko at babawiin ko ang lahat. Ang syudad sa ibaba ay parang isang kumikinang na carpet ng mga ilaw mula sa bintana ng penthouse office ni Zakim Alakim. Para sa ibang tao, ito ay isang magandang tanawin. Para sa kanya, ito ay isang mapa ng kanyang kaharian. Bawat gusali, bawat kumpanya, bawat ilaw ay isang testamento sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya ito tinitingnan. Ang kanyang atensyon ay nasa isang malaking screen sa kanyang pader. Dito, paulit-ulit niyang pinapanood ang isang video. Ang video ay kuha mula sa isang hidden camera sa kanyang cufflink. Ito ang recording ng kanyang pagbisita sa apartment ni Anna Carter. Paulit-ulit niyang pinapanood ang eksena kung saan hinarap siya nito. Ang mga mata nito, doon siya nakapokus. Karamihan sa mga tao, lalo na ang mga mahihirap, ay yumuyuko sa harap niya. Nakikita niya ang takot, ang pagnanasa sa pera, ang pagsusumamo sa kanilang mga mata. Pero kay Anna iba, walang takot. O kung meron man, magaling niya itong itago sa likod ng isang pader ng matigas na determinasyon. Nakita niya ang galit doon, oo. Ngunit meron pa siyang ibang nakita. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Pity. Naawa ito sa kanya. Isang hamak na tagasilbi na awa sa isang bilyonaryong tulad niya. Napangisi si Zakim. Nakakaintriga. Nakakatuwa. Ang laruang ito ay mas interesante kaysa sa inaakala niya. Pumasok si Isabel sa kanyang opisina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, kailangan po nating pag-usapan si Anna Carter. Anong tungkol sa paborito kong alaga? Tanong ni Zakim. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang tangka kong pag-frame sa kanya sa pagnanakaw. Pumalpak po, sabi ni Isabel. Masyado siyang kalmado, masyadong matalino, at mayroon pa po akong nalaman. Inilapag ni Isabel ang isang folder sa ibabaw ng malaki niyang mesa. Ang pamilya niya, nagkaroon sila ng maliit na textile business noon. Ito ang kumpanyang binili natin, bago pa man natin ito tuluyang pabagsakin para makuha ang lupa kung saan nakatayo ngayon ang Alakim Tower 3. Tumingin si Zakim kay Isabel. Pagkatapos ay sa folder, kinuha niya ito, binuklat at tiningnan ng ilang segundo. Pagkatapos ay isinara niya ito at tumawa. Isang nakakatuwang pagkakataon, sabi niya. Sir, hindi po ako sigurado kung pagkakataon lang ito. Giit ni Isabel. Maaring alam na niya. Maaring ito ang dahilan kung bakit. Relax, Isabel. Putol ni Zakim. Kung alam na niya, mas maganda.
Mas nagiging kapana-panabik ang laro. Isa pa, anong magagawa ng isang basahan laban sa akin? Ang tanong na yon ay rhetorical, ngunit sa isang saglit, sa likod ng kanyang isipan, isang lumang alaala ang biglang sumulpot. Isang batang lalaki, payat, marumi, nakatayo sa labas ng isang bakod ng isang mansyon, pinapanood ang mga batang mayayaman na naglalaro sa loob. Naamoy niya ang masarap na pagkain mula sa kanilang party. Narinig niya ang kanilang mga halakhak. Para sa kanila, siya ay hangin, invisible, basura. Hinding-hindi na ako babalik doon. Isinumpa ng bata sa kanyang sarili. At sisiguraduhin kong mararamdaman ng lahat ng humahamak sa akin ang naramdaman ko noon. Iwinaksi ni Zakim ang alaala. Naglakad siya patungo sa isang sulok ng kanyang opisina kung saan, sa loob ng isang glass case, nakadisplay ang damit, ang simbolo ng hamon, ang hawla na inihanda niya para kay Ana. Tinitigan niya ito. Ang pagkakagawa ay perpekto. Ang mga diamante ay kumikinang na parang mga bituin. Pero sa unang pagkakataon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Sino kaya ang orihinal na gumuhit nito? Sino ang nag-isip ng ganitong disenyo? Hindi niya alam. Hindi mahalaga. Pag-aari na niya ito ngayon. Bumukas muli ang pinto. Si Isabel, ang mukha ay mas namumutla kaysa kanina. Sir, sabi nito, ang boses ay nanginginig. May isa pa po. Ano na naman? Iritableng tanong ni Zakim. Si Carter, may sinusubukan siyang i-access. Mga lumang files, sinusubukan niyang i-access ang mga record ng mga dati ninyong kaibigan, sir. Natahimik si Zakim. Ang nangiti sa kanyang labi ay dahan-dahang nawala at napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas mapanganib. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito isang pusa na naglalaro sa isang daga. Ang daga ay nagsisimula na ring magpakita ng mga pangil. Isang mabagal at malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang hinihintay niya. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik. Hayaan mo siya. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Pero ihanda mo ang lahat. Oras na para tapusin ang laro. Sa loob ng 3 linggo, si Ana ay parang isang sundalo sa gitna ng digmaan. Ang katawan niya ay sumasabay na sa bagsik ng kanyang ehersisyo. Ang mga dating masisikip na damit ay lumuwag na. Nakikita niya ang pagbabago sa salamin, ngunit higit pa roon, nararamdaman niya ito sa loob. Ang pisikal na lakas ay nagbibigay sa kanya ng mental na tibay. Kasabay nito, ang kanyang investigasyon ay nagbunga na. Sa tulong ng cufflink ni Zakim at ng isang hacker na kaibigan ng isa sa mga biktima, natukoy nila ang isang network ng mga offshore bank account. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkadugtong-dugtong na. Hawak na niya ang mga testimonya mula sa ibang mga biktima, mga kopya ng dokumento mula sa kumpanya ng kanyang ama, at ang katotohanan tungkol sa ninakaw na disenyo. Pakiramdam niya, malapit na siya. Isang hakbang na lang. Ang kailangan na lang niya ay ang isang piraso ng matibay na ebidensya na magdurugtong sa pangalan ni Zakim sa mga bank account. Nasa gitna siya ng pag-uusap online kasama ang iba pang mga anino. Pinaplano ang kanilang huling hakbang nang biglang nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang kanyang cellphone. Mga news alert, mga notification sa social media, mga tawag mula sa hindi kilalang numero. Binuksan niya ang isang news link at ang mundo niya ay gumuho. Kaso ng tangkang pangunggotong isinampalaban sa babae sa Billionaires Challenge. Nakatitig siya sa headline, hindi makapaniwala. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan. May mga pekeng text message na ipinapakita kung saan siya ay humihingi ng milyon-milyon kay Zakim kapalit ng kanyang pananahimik. May mga pahayag mula sa mga saksi na nagsasabing narinig nilang ipinagmamalaki ni Ana
na mapapasa kamay niya ang yaman ng bilyonaryo, isang perpektong, nakamamatay na patibong. Ginawa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Sunod-sunod na mensahe ang pumasok sa kanilang secret group chat. Symphony. Ana, nakita niyo ba ang balita? Tinatawagan ako ng pamilya ko. Nag-aalala sila. Phoenix. They're turning public opinion against you. Para kung magsalita tayo, walang maniniwala sa atin. Justice seeker. I can't do this. May pamilya ako. Sorry, Ana. Sorry. At isa-isa, nag-left sa group chat ang mga miyembro. Ang mga alyado niya, na ilang linggo niyang kasama sa laban, ay natakot. Inatrasan siya. Sa isang iglap, nag-iisa na naman siya. Pinatay niya ang kanyang laptop. Sinubukan niyang tawagan si Clara, pero ang numero nito ay hindi na makontak. Sinubukan niya ang iba pa, ngunit wala nang sumasagot. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin, ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa dumarating. May kumatok sa pinto. Isang delivery man. May inabot itong isang maliit na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang litrato lang. Ang litrato ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki, masayang naglalakad pa uwi mula sa eskwela. Kuha ito mula sa malayo, gamit ang isang telephoto lens. Isang litrato na dapat ay normal lang, ngunit sa kontekstong ito ay isang malinaw na pagbabanta. Alam namin kung nasaan sila. Manahimik ka kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanila. Walang salitang nakasulat, pero ang mensahe ay kasing linaw ng kristal. Nabitiwan niya ang litrato. Napahagulhol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang sigaw ng pagkatalo. Kaya niyang tiisin ang kahihiyan. Kaya niyang labanan ang kasinungalingan. Kaya niyang harapin si Zaakim. Ngunit ang pamilya niya, hindi. Hindi niya kayang isugal ang kaligtasan nila. Natalo na siya. Tapos na ang laban. Isang malakas na katok muli ang narinig niya sa pinto. Akala niya ay pulis na para arestuhin siya. Nanginginig siyang naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Isang malaking, magarbong kahon ang nakatayo sa labas. Mula sa paboritong fashion house ni Zaakim. Dinala niya ito sa loob. Sa ibabaw, may isang maliit na card na nakasulat sa eleganteng calligraphy. Bukas ang gabi ng tagumpay mo o nang tuluyan mong pagbagsak. Naghihintay ako. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakalatag sa malambot na seda, ang damit, ang gown, ang kanyang disenyo, ang kanyang pangarap, ang simbolo ng kanyang paghihirap. Kumikinang ito sa ilalim ng murang ilaw ng kanyang apartment. Tila ng uuyam. Tinitigan niya ito, ang kanyang mga luha ay tumutulo sa mamahaling tela. Ang lahat ng ebidensyang kanyang nakalap ay wala ng silbi. Ang lahat ng kanyang tapang ay biglang naglaho. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang laban. Napaluhod siya sa sahig, sa harap ng ninakaw na pangarap, isang talunang reyna, sa harap ng kanyang trono. Tapos na. Si Zaakim Alakim na ang nanalo. Ang bulwagan ay mas maliwanag, mas magarbo, at mas puno ng mga taong mapanghusga kaysa noong unang gabi. Lahat sila ay naghihintay sa grand finale ng sirko. Ang mga kamera ay nakatutok sa entablado kung saan nakatayo si Zaakim Alakim. Ang ngiti ng isang mananalo ay nasa kanyang mga labi. Sa tabi niya, sa loob ng isang glass case ay ang damit. Isang buwan na ang nakalipas, simula ni Zaakim sa mikropono, ang boses ay puno ng katuwaan. Sa lugar na ito, nagbigay tayo ng isang hamon ng pagbabago. Ngayon, makikita natin kung ang isang uod ay kayang maging isang paru-paro. Nagtawanan ng mga panauhin. Sa backstage, nakatayo si Ana sa dilim. Suot niya ang damit. Pagkatapos ng gabing iyon ng pagkatalo, pagkatapos ng buong araw ng pananahimik at pag-iyak, isang bagay ang nagbago sa kanya. Ang takot ay hindi nawala, pero napalitan ito ng isang bagay na mas malakas pa.
Isang tapang na nagmumula sa kawalan. Wala nang mawawala pa sa kanya. Winasak na siya. Ibinagsak na siya sa pinakailalim. At mula doon, wala nang ibang daan, kundi ang umakyat. Huminga siya ng malalim. Ang damit ay bumagay sa kanya na parang pangalawang balat. Hindi dahil sa nagpapayat siya, kundi dahil sa simula't simula pa lang, ito ay para sa kanya. Ito ay kanya. At ngayon, anunsyo ni Zakim, tanggapin natin. Si Anna Carter. Ang malaking pinto ay bumukas. Ang mga ilaw ay tumutok sa kanya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig sa buong silid. Natahimik ang lahat. Ang babaeng lumabas ay hindi ang kaawa-awang tagasilbi na kanilang pinagtawanan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng ayos. Ang kanyang mukha, kahit walang mamahaling makeup, ay nagliliwanag sa isang kakaibang kumpiyansa. At ang damit ay tila nabuhay sa kanya. Bawat diamante ay kumikinang, hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa tapang ng nagsusuot nito. Naglakad siya sa gitna. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Diresto siyang nakatingin kay Zakim, na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Nang makarating siya sa entablado, lumuhod si Zakim, gaya ng ipinangako nito. Inilabas nito ang isang malaking singsing. Anna Carter, sabi nito. Ang boses ay puno ng panunuya. Tinatanggap mo ba ang aking alok? Hindi sumagot si Anna. Sa halip, kinuha niya ang mikropono mula sa stand. Tumingin siya sa mga manonood, sa mga kamera, at sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaling-aungaw sa bawat sulok ng bulwagan. Maraming salamat kay Mr. Alakim para sa hamon na ito. Marami akong natutunan sa nakalipas na 30 araw. Natutunan kong ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang timbang o sa kanyang pananamit. Tumingin siya kay Zakim at natutunan kong ang ilang tao, gaano man kayaman, ay mananatiling basura sa loob. Ang ngiti ni Zakim ay naglaho. Ang damit na ito, patuloy ni Anna, hinahaplos ang tela. Maganda, hindi ba? Alam niyo ba ang kwento sa likod nito? Naglakad siya palapit sa malaking screen sa likod ng entablado. Ikinonekta niya ang isang maliit na USB flash drive na kanina pa niya hawak. Ito ay hindi lang basta isang damit. Ito ay isang pangarap. Isang pangarap na ninakaw mula sa isang batang estudyante, maraming taon na ang nakalipas. Sa screen, lumabas ang isang lumang litrato, ang orihinal na sketch na may bakas ng kanyang pirma. Pagkatapos ay lumabas ang mga dokumento ng sunog sa unibersidad at ang record ng pagbebenta ng disenyo. Gulat ang makikita sa mukha ng mga manonood. Si Isabel Reyes, na nasa gilid ng entablado, ay namutla. Ang pagnanakaw na yon ay simula pa lang, sabi ni Anna. Dahil ang lalaking nagnakaw ng pangarap na yon ay siya ring lalaking nagnakaw ng kabuhayan ng aking pamilya. Lumabas sa screen ang mga dokumento ng Alakim Group at ang pagbili sa negosyo ng kanyang ama. Pagkatapos ay ang mga testimonya, ang video ng pag-amin ng mga dating empleyado, ang mga recording ng pagbabanta. At hindi lang kami ang kanyang biktima. Sa hudyat na yon, mula sa gitna ng mga manunood, isa-isang tumayo ang mga anino. Si Clara, ang violinist, ang pintor, ang manunulat, ang iba pang mga babaeng sinira ni Zakim. Tumayo sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit puno rin ng tapang na nakuha nila mula kay Anna. Ako si Clara Sandoval. Sinira niya ang aking karera. Ako si Maria Luna. Tinakot niya ang aking pamilya. Ako si Sofia Reyes. Ninakaw niya ang aking obra. Bawat pangalan ay isang pako sa kabaong ni Zakim. Tumayo si Zakim. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Mga kasinungalingan. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Security. Ilabas ang babaeng yan. Pero huli na ang lahat.
Ang huling file ay lumabas sa screen. Ang mga bank record mula sa Switzerland na konektado sa bawat shell corporation. Lahat ay papunta sa isang pangalan, Zaakim Alakim. Kasabay noon, ang mga pinto ng bulwagan ay bumukas. Hindi mga security guard ang pumasok, kundi mga pulis. Sinubukan ni Zaakim at Isabel na tumakbo, ngunit wala na silang mapupuntahan. Habang pinupusasan ng mga pulis si Zaakim, napadaan siya kay Ana. Tinitigan niya ito nang may nag-aapoy na galit no, "Hindi pa ito tapos!" Sigaw niya. Tinitigan siya pabalik ni Ana. Walang bakas ng takot, tanging kapayapaan lamang. Para sa'yo, nagsisimula pa lang. Para sa'kin, tapos na. Makalipas ang 6 na buwan, ang pangalang Zaakim Alakim ay naging isang babala sa halip na isang simbolo ng kapangyarihan. Ang kanyang imperyo na itinayo sa panloloko at pananakot ay unti-unting gumuho na parang isang bahay na gawa sa baraha. Ang mga kaso laban sa kanya at kay Isabel Reyes ay patong-patong. Ang balita tungkol sa paglilitis sa kanila ay naging pambansang panoorin. Isang modernong kwento ni David at Goliath. Si Anna Carter naman ay naging simbolo ng pag-asa. Inulan siya ng mga alok, mga panayam sa TV, mga kontrata para sa libro, mga imbitasyon para maging endorser ng kung ano-anong produkto. Gusto ng lahat na maging parte ng kanyang kwento. Pero tinanggihan niya ang lahat ng iyon. Hindi siya isang artista o isang celebrity. Isa siyang survivor. At ang tanging gusto niya ay ang bumalik sa isang normal at payapang buhay. Isang hapon, nakaupo si Ana sa kanilang maliit na hardin kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama, na dati laging malungkot, ay abala ngayon sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang kanyang ina ay naghahain ng merienda. At ang kanyang kapatid ay nagkukwento tungkol sa kanyang eskwela. Ang tawanan sa kanilang tahanan ay bumalik na, gamit ang malaking halaga na nakuha niya mula sa danyos perwisyo sa kaso. Unang ginawa ni Ana ang muling pagtatayo ng maliit na textile business ng kanyang ama. Hindi ito kasing laki ng dati, pero ito ay kanila, malinis at marangal. "Anak, sigurado ka ba?" Tanong ng kanyang ama isang araw. "Ayaw mong gamitin ang pera para sa sarili mo? Mag-aral ka ulit ng design. Tuparin mo na ang pangarap mo." Ngumiti si Ana. "Ginagawa ko na po, atay, sa sarili kong paraan." Isang araw, nakatanggap si Ana ng isang sulat. Galing ito kay Clara, ang violinist. Sa loob, isang litrato. Si Clara, nakatayo sa isang entablado sa Vienna, hawak ang kanyang biolin, nakangiti ng napakatamis. Sa ilalim ng litrato, may maikling sulat. "Salamat sa iyo, Ana. Nakuha ko ng pabalik ang musika ko. Sana makuha mo rin ang sayo." Naramdaman ni Ana ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kasiyahan. Sa likod ng kanilang bahay, may isang maliit na kwarto na dating bodega. Ngayon, isa na itong maliit na design studio. Hindi ito magarbo. Ang mga gamit ay luma. Pero para kay Ana, ito ang kanyang paraiso. Dito niya itinatag ang Project Phoenix, isang maliit na foundation na tinutulungan ang mga batang mahuhusay na designer na walang sapat na pera para makapag-aral. Dito niya ibinubuhos ang kanyang oras at talento. Tinuturuan sila at binibigyan ng pagkakataon na hindi niya nakuha noon. Ang huling eksena ay sa loob ng maliit na studio na yon. Ang hapon ay payapa. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa bintana. Nagbibigay liwanag sa mga colored pencil at sketchpad na nakakalat sa kanyang mesa. Si Ana ay nakaupo, nakatungo sa isang blangkong papel. Hindi niya sinusubukang gumawa ng isang grandiosong gown. Ang kanyang iginuguhit ay isang simple, ngunit eleganteng damit pambata. Pumikit siya sandali. Naalala niya ang bigat ng diamanteng gown, ang lamig ng mga kamera, ang sakit ng kahihiyan. Ngunit ang mga alaalang iyon ay hindi na masakit.
Mga peklat na lang ang mga ito, isang paalala ng laban na kanyang ipinanalo. Dinampot niya ang kanyang lapis. Habang inilalapat niya ito sa papel, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng kapayapaan, isang ngiti ng isang taong malaya. Hindi na siya si Anna Carter, ang tagasilbi, o si Anna Carter, ang biktima, o si Anna Carter, ang bayani. Siya na lang si Anna, isang designer, isang anak, isang kapatid, isang babaeng winasak ng mundo. Ngunit piniling buuin muli ang kanyang sarili, hindi gamit ang mga piraso ng nakaraan, kundi sa pamamagitan ng pagguhit ng isang bago at mas magandang kinabukasan. Ang kanyang kamay ay nagsimulang gumalaw sa papel. Sulat ng sulat, guhit ng guhit, isinusulat ang kanyang bagong kabanata.